Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. Pasensya na po, yung background ko po. Ako'y nasa garahe po. Ayan, nakikita niya yan. Ayan, mga box po yan. Alam niyo naman po na medyo malapit-lapit na. May mga sinampay pa rito. Ganun talaga. Tatanggapin na lang natin. Alam niyo na yung mga ibang kaibigan ko dyan. Alam niyo na kung bakit may mga kahon-kahon ako dyan. Dami yan, Diyos ko. Mga plato, napakaraming plato, mga more than 60 years na yung plato. Yung mga baso, ganun din, mga 70 years na, 60 years. Naipon ng nanay ko, yung nabubuhay pa siya, mga kababayan ko. Ang topic natin ngayon is, ako'y mag-iingat lang ha. Kasi, itong PNP to, ang mga hinahunting, yung mga nagpapalabas ng mga, o nagkokomentaryo daw ng mga fake news. Ano ba ang ibig sabihin ng fake news nga, di ba mga kababayan ko? Wala pa ibig sabihin yan, di ba? At ito pa mga kababayan ko, yung sinabi ni Auntie Claire, yung USEC na useless, na sorry po komentaryo lang to, abogado pa naman to. Gusto niya makakita ng mga na-snatchan, yung mga natitira, natutuhog. In-interview siya ni Ted Pailong kasi dahil tumataas nga ang antas ng krimen sa bayan natin. Isolated daw yung mga kababayan ko. Yung Koreano po, yung sa may Pampanga, grabe. Magkasama silang dalawa biglang may humintong na riding in tandem, ayun, inaagaw yung bag. Ang ginawa ng lintik na siraulong pinusil. Yun. Dedo yung Koreano, nakakaya sa Pilipinas, mga babayan ko. Ibabalita yan ng mga ibang mga banyagan. Ay, sa Pilipinas, okay, pupunta dyan. Ang gulo dyan, ang daming nangyayari dyan. Tapos sasabihin nyo na bumaba ang krimen. Ito yung sinabi ni Auntie Claire. Panginoong, ano ba klase ito? Abogado pa naman. Grabe. Napapanood mo, sinaksak na Koreano, hinold up, binarel, patay. Yung isang sumakay lang yung isang nagmamasada lang ng tricycle, pinagsasaksak. Yun, ospital. Nakita mo itong basag kotse ngayon. I mean, to be more pragmatic about this, parang hindi rin po sigurong makatotohanan yung sinasabi ng PNP na bumababa ang krimen, pero ang amin na babalitaan at mapapanood, puro krimen. Sus! Tinapos na nangyayari. Kaya yan din po yung pag-uusap namin sa mainstream kasi po, ang na-news talaga, yung mga isolated cases sa tulad yan. Mukha mo. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Gusto pa makakita? Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. So, I mean, kung paano ito ipakita sa news, how cupid you yun are. Yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin So, siguro isang tabi natin yung mga nakikita sa TV kasi yan talaga yung news nila. Isang beses na saksak, isang beses na buksan ng salamin. Abogado ka pa naman, Panginoon. News yan. Pero hindi naman lahat ng lugar nagbabasig ng salamin yung mga tao para talaga? Opo. So, paano ho kaya yun, ma'am? Kung, kasi, natawa yan. Tapos na. Paano? Sus, Panginoon ko, mga kababayan ko. Ayan, yan isang komentaryo na isang abogado, mga babayan ko. Auntie Claire, gusto mo pa makakita ng yung mga tinutuhog, nagbabasag ng kotse, nag-i-snatch? Talaga naman, aminin na ninyo dapat na medyo may kakulangan ang ating mga alagad ng batas. Sabihin na lang siguro ng mga alagad ng batas na, sige, magbabantay na po kami sa mga lahat ng mga lugar dito, lalo-lalo sa Metro Manila. Yung panahon naman ni Duterte, may mga nangyayari din pero pakonti-konti lang kasi natatakot nga yung mga kriminal. Kasi baka, alam niyo na, baka ibiyahe sila na wala nang gising, yun, kaya ganun siguro. Pero ito si Auntie Claire, ibang klase ito. How cupid you are. Ayoko sabihin yung letter S Basta cupid ka, Attorney Claire, sorry po. This is only my opinion, pero wala. Maraming salamat sa iyo.
Auntie Claire, ikaw ang dahilan kaya bumaba yung trust rating ni McCoy, ni BBM, dahil sa mga pinagsasabi mo. Lahat ng mga press con mo, lahat may Duterte. Andun pangalan, yung pangalan ni Duterte, nandun. Nasa bukang bibig mo, Duterte. Pwede naman sabihin na, sige, aayusin namin, sasabihin natin sa PNP na paintingin ang pagbabantay ng ating mga lugar. Wala di ba? Yung kanina sinabi ko, ang binabantay ng PNP ngayon, kasama siguro NBI, yung mga naglalabas ng mga fake news di umano. Totoo ba naglalabas sila ng fake news o nagko-komentaryo lang sila? Ako nagko-komentaryo ako, di ako nagbabalita Inoobserbahan lang namin, kami mga vlogger, kung anong nangyayari sa paligid natin. Nagkalat na Diyan lang sa may bandang C5 Di mo mga bata, mga minor de edad, mga kababayan ko, kung may kotse kayo, chinitsyempohan nila na bukas ang kotse nila, hindi nakalak. Biglang bubuksan na lang yung kotse, and then they will grab any valuable things, either cellphone or mga bags. At saka, huwag kayong mag-iiwan mga babayan ko ng gamit sa kotse. Maski tinted yan, sisilip din yan. Ang mga target nila, yung mga bags, kasi minsan makakala nila, may laman na pera, may mga gadgets, mga laptop, any kind of mga things dyan. Huwag kayong mag-iiwan na ng gamit sa kotse. Diyos ko. Pinaghirapan niya yan Kaya panawagan ko dyan sa Malacanang, yung spokesman dyan, yung spokeswoman dyan na si Auntie Claire, na hindi maganda yung pinagsasabi mo. Medyo parang kontrolado ang pinagsasabi mo. Nahihirapan kang sumagot sa mga katanungan ng yung mga media person, lalo-lalo na yung Malacanang press corps. Lagi kang, lalo-lalo na pag ang nagtatanong yung Net25 reporter, naka-ano ka agad yung pagmumukha mo. Kaya wala. Salamat na lang sa iyo, Claire, na ikaw ang dahilan. Kaya bumaba ang trust rating ni Pangulong Marcos. Sige, ituloy mo lang. Ituloy mo lang para para bumaba lalo, sana maging negative 5 o negative 10 na yan yung trust rating ni Marcos. Hindi kayo nagsasabi ng totoo Ang obserbasyon ko, nagsisinungaling kayo at ibang mga otoridad natin. Di ba? Yung nangyari dun sa isang nakidnap, Aston K ba yun, mga kababayan ko, na pinapalabas talaga na involved sa Pogo raw. Tingnan natin, yung suspect niya parang kamiyembro pa ng Bagong Pilipinas may picture pa ni Higa dun magkasama siya tingnan natin kung siya talaga yung mastermind doon. Sayang, ang dami nagsisisi talaga mga kababayan ko na bakit naging Pangulo to si Bibi. Wala na hanggang 2028 yan unless kung talaga may magkakaroon ng milagro mga kababayan ko. Pinasukan pa ng isang undersecretary na napaka-cupid, di ba? Ano na lang siguro, may 3 taon ka pa nga malapit na SONA mo, kaya lang ba July ba? Last week ng mga July, I think that is your 4th SONA or 3rd SONA. Anong sasabihin mo? Pabigas-bigas pa kayong 20 pesos sa ilang lugar lang. Kasi mag-i-eleksyon. Kaya sana buong Pilipinas, hindi ibang lugar lang. Hindi kami pinanganak kahapon. Panginoon ko. Shoutout tayo Si Arthur B. Vlog, sino ba? Si Cherry Papoy's Adventure, si Oxy, si Jane Barona Vlog, si Michi Tigerfield, si Cha, si Sinjin Vlog Official, si Doc Juday, Mamalin, hindi ka na, nakakamiss ka. And then si Inaanak Grace, si Jane Barona Vlog, Glenn D. Anuel, si Bacus, si Emilia Brosas, si Bacus pala sila, Emilia Brosas, sino pa ba? Si Nanay Eva TV, Jubanti Motorista, si Kim Music, Smiley Face, si Kapango Vlog, si Bib, si Ehal Purple, Evelyn Official ng Macau. Evelyn
with conviction pa. Sino pa ba? Sila Smiley Face, meron na, no? Kapango Vlog, listahan ko na naman, saan ba yun? Yun na lang mga babayan, iba nakalimutan ko. Si Rislen Vlogs, si Ems Vlogs, mga kababayan ko. Sino pa ba? Si Mayang Vlogs, mga kababayan ko, ha. Pasensya na doon sa nakalimutan ko, ha. Nandun. Si Beth Pilapid pala, mga kababayan ko. Ano pa ba? Wala na. PNP, ha. Ayusin ang trabaho nyo po, ha. Hindi yung naghahunting kayo ng mga nagpi-fake news, asikasuhin nyo, paano kami mababantayan kaming taong bayan, paano kami mapoprotektahan. Talagang tumataas po naman. Diyos ko, ano ba yan? Ito naman si Auntie Claire, sinisisi ang mainstream at sinisisi mga fake news. Fake news mukha mo. Pakisubscribe lang po at saka pakilike lang po. Salamat po at mag-iingat po kayo. Sobrang init pa rin. Pag hindi importante yung lakad, pumili mo na kayo sa bahay na lang. Di mo, kaliligo ko lang. Ayan na naman, pawis na naman po. Salamat po, ingat. Bye.